Dahil tapos na kaming nag-harvest mga ka-farm, ito naman muna yung i-arrange ko bago tayo sasalang pabalik, dahil pagkatapos sa pag-harvest sa pala is magsisimula na tayo sa pagprepara for the next cropping or planting for first cropping of 2024. So ngayon ay to mga ka-farm, pinifeature ko sa inyo ang seedling ng marigold or cosmos. Paghahanda to mga ka-farm, yung marigold or cosmos, marigold or ganito, simple lang to mga ka-farm. I-transplant lang to dahil hindi to medyo sensitive, hindi to sensitive na tanim. Nagpaparami ako dito mga ka-farm dahil ito ay napaka-importante sa lahat ng bagay, lalo na sa mo-engage tayo o farming, kahit sa rice, corn, basta sa gilid ng mga main crop natin ay meron tayong tanim na marigold or cosmos, dahil dyan dadapo yung mga insekto or pest sa ating mga tanim. Tapos ito mga ka-farm, kung napansin nyo, meron itong attractant din to mga ka-farm, itong mayana. So kailangan sa gilid or sa harap ng bahay, sa mga garden, kailangan meron tayong tanim na mayana. Double purpose to mga ka-farm dahil ito ay belong to herb mga ka-farm. Nabibilong din to sa para panlunas. Kayo na lang mag-research kung at saka saan to pwedeng tambal ba sa Bisaya. Alam niyo mga ka-farm, kung bakit ako nagtatanim nito is additional attraction sa ating area, or simpre matatrap dito yung mga pest. Ito mapapansin nyo mga ka-farm, maganda yung kanyang tubo at saka yung kulay ng tawag dyan, mayana. Pero napapansin nyo yung isa ay mayroong dito, natatrap na uod or pest. So instead doon sa ating tanim, dito sila matatrap sa mayana. So safe ang ating katulad nito mga ka-farm, yung larvae. So yung larvae nito is siyempre hindi yan magkakaroon ganito kung walang nangingitlog. So yan. So sa pamagitan ng ganito, natatrap dito sa ating natatrap dito sa mayana na tinatanim natin sa gilid ng ating garden or sa gilid ng ating palayan. Dito sila nakapokus dahil through sa color, through sa amoy nila at nababanguhan yung mga insekto, dito muna sila tumira. At saka hindi naapektuhan yung ating tanim na palay or tanim na mga gulay. Katulad nito, meron tayo din to mga ka-farm. Repellent din to mga ka-farm. Bago pa lang tong tanim ko dito mga ka-farm. Dito sa sentro or center ng ating meron ding mga marigold na seedling. So ito ang gagawin nyo mga ka-farm, sa inyo. Yan. Hindi pa maganda tingnan to mga ka-farm dahil hindi pa siya nagbo-bloom yung tanim natin. At saka kaka-harvest ko lang ng palay. So by next week or next 2 weeks, starting na talaga sa sa preparation sa palay. Dahil ako ay bibili pa lang bukas or sa susunod na araw ng crudo. Dahil ang crudo ay napaka-importante talaga sa atin, lalo na sa rice farming. So ito mga ka-farm, yan. So simple lang, medyo mahirap or mag-i-engage tayo. Kung i-engage tayo sa agriculture, mahirap siya, pero no choice dahil tayo ay kakain araw-araw. So ito mga ka-farm, yan. Halos lahat ng kulay ay parang kung tingnan natin ay maganda, pero meron pala sa ilalim or meron talagang na-attract na mga pest. Yan. Tapos kung gusto niyo maging blooming yung mga mayana natin, is kailangan nating putulan ng mga yung mga fluorescent. Kailangan nating tanggalin upang dumami yung kanyang branch, at saka maging lalago at maging blooming yung kanyang branch. Siyempre meron tayong lagundi dahil pwede ito sa may lagnat at ubo. Yan. Simple lang mga ka-farm.
Basta gawin lang nating happy palagi ang buhay natin mga ka-farm. Engage tayo sa farming, sa rice farming or kahit vegetable, basta meron din tayong hindi lang to yung pachar-char o palamuti. Nakakatulong din to sa atin, lalo na nag-engage tayo sa farming, ay ma-attract dito yung mga pest. Mga ka-farm. Yan. At wag natin kalimutan palagi na kung nasa farm tayo, meron talagang moringa oleifera o kalamungay or anong sa English dyan, kayo nang bahala. Magko-comment din kayo mga ka-farm, dahil hindi ako master sa landscaping at saka marami akong kulang sa gamit. Yan, hindi ko ito na-arrange. Saka bawat kasi yung pagla-landscape ay mayroong talaga na kung saan dyan ilalagay, pero kulang ako sa gamit. So yun lang muna maipakita ko sa inyo mga ka-farm, diba? Yan, mga DIY lang tayo palagi. Saka ito ay